Ako nga po pala sa mga bago. Ako nga po pala, mas gusto ko pa tinatawag po akong Kuya Darwin. And today, ang message po natin ay magmumula sa Galatians chapter 6, verse 1 to 5. Bearing one another's burden. So, lahat po tayo ay may kanya-kanyang dalahin sa buhay. No? At yung dalahin na ito ay hindi para pahirapan tayo. Amen? So, maraming way para yung mga mabigat sa ating buhay ay gumaan. At isa sa pinakamadaling paraan ay yung meron kang katulong. Meron kang katuwang. Kaya ngayon, sasabi natin, bearing one another's burden. Maybe, ikaw yung tutulong, or maybe, ikaw din naman yung tinutulungan. Because sometime in our life, magkakapalit. Ikaw din naman yung tutulong na dati kang tinulungan. Amen? Yung dating tinulungan, siya na ngayon ang tumutulong. So, give and take. So, para po sa atin at mawala ang aking kaba, samahan po ninyo ako sa mahikling panalangin. O Lord God, na makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at nag-iisang Diyos na aming sinasamba. Lord, sa araw na ito, sa mensahe mo na nais mo pong iparating sa amin sa pamamagitan ng iyong abang lingkod na nakatayo ngayon sa kanilang harapan, Lord, ako'y walang karunungan. Ako'y nagpapakumbaba. Ako'y umaasa lamang, Lord, sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal at grasya. Lord, tulungan mo po ako at tanging salita mo lamang po, Panginoon, ang siyang aking mabigkas sa mga oras na ito. Ang lahat, Lord, ng mga salitang aking bibitawan ay magiging pagpapala para sa aming lahat dahil alam namin ikaw ang Diyos na mapagpala sa iyong mga anak. Kaya minsan pa po, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagpapakumbaba at ikaw ang siyang aming naitaas sa mga oras na ito at sa lahat ng panahon naman. Sa iyong kapurihan, kapasalamatan, magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, medyo nawala po. So, bearing one another's burden. Galatians chapter 6, verse 1 to 5. Makikita natin yung drawing. Meron siyang dinadalang mabigat. Una, ang kabigatan ng buhay ay depende sa nagdadala. Amen? Merong malaking mabigat na dalahin sa buhay. Pero dahil malakas siya, hindi siya masyadong nabibigatan. Pero ang katotohanan, mayroon pa rin siyang dalahin. Amen? Meron namang ibang tao, napakaliit ng problema para sa iba, pero para sa kanya ay lubos na mabigat na. Saan po ba kayo doon? Amen? So, actually maikli lang po ito, para mas lalo po natin marinig ang salita ng Diyos o yung nais niya para sa atin. Parang ayaw. Ayan. Basahin po natin yung Galatians verse 1, chapter 6, verse 1 to 5. Ayaw ate. Off. Okay. Sorry. Amen. Kinakaba po talaga. Sige, basahin po natin sama-sama na po. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you, spiritual, should restore him in spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something, when he is nothing, he is himself. But let each one test his own work,
Amen. Yan po ang kabuuan ng chapter 6 ng Galatians ng verse 1 to 5. So pag-aralan po natin isa-isa kasi nandiyan po ang ating key verse, no, which is bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. So there are two things, no po. Gagawa tayo, tutulong tayo para mapagaang yung dinadala na kabigatan ng ating kapwa. Nang sa ganun, nagaganap natin yung law, na sinasabi ni Christ. Mamaya, makukuha pa rin natin yan. That is the Galatians chapter 6, verse 2. Very common po yan. At sabing ganun, ito pa lang, nung pinag-aaralan ko, ito pa lang verse na ito, ay napakaraan pa lang nakadugtong. Hindi po pala siya basta simple lang na tumulong ka para maganap mo yung kalooban ng Diyos na nais niya para sa atin. Kaya, sige, samahan po ninyo ako. At tignan po natin muna para mas lalo po natin masundan yung teksto, tignan po natin yung overview ng Book of Galatians, kung saan humugot si Pablo at naisulat niya yung mga talata na ito sa Galatians 6, verse 1 to 5. First, sinabi ni Paul doon sa Galatians 1 to 11 and up to verse 2 to 21, pinakita niya dito na yung pagiging apostle niya is from Jesus Christ. It is not from any man. At sinasabi niya, pinapakita dito na siya ay pag nagsalita, ang nais niyang sabihin, ito'y nanggagaling sa Diyos. Amen? So, yan po yung parang ini-establish ni Paul na nangangaral ako sa inyo dahil ang ipinapangaral ko ay galing sa Diyos. Amen? Then, the next one is the gospel of God's grace. Ito na sa verse, Galatians chapter 3 up to 14. Pinapakita dito, itinuturo na dito ni Paul na yung para mawala yung burden mo, burden of sin. Ipinapakita diyan na gospel of God's grace. So itinuturo niya ano ba yung gospel, yung good news ng Panginoon Diyos, which is the grace para sa lahat. Nandoon po yan. Then the next one is flesh is against the spirit. Sinabi niya rin po yan doon sa Galatians chapter 5 verse 16 to 18. Na yung Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, ay laban doon sa pita ng laman. Doon sa nais ng katawan natin, ng flesh natin. Kaya sinasabi niya, dapat mas masunod yung Holy Spirit sa atin. Kaya napakaganda po ng mga pinapakita po dyan. Then, doon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, yan naman po, sinabi niya dyan, yung iba't ibang example ng mga desires ng ating flesh. Which is, talaga naman nangyayari. And we can be witness na talagang mararamdaman mo, nakikita mo na yung mga pangyayari na ganito. And, ito po yung mahalaga. Sa fruit of the Spirit, doon sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Nasabi niya dyan, pero ito naman yung fruit of the Holy Spirit. Na meron palang fruit ng the Holy Spirit na siyang dapat natin ganapin upang matalo natin yung desire ng flesh. Kasi kapag meron kang nauna ang desire ng flesh, mas sinunod mo yung kaysa sa Holy Spirit na dapat natin masundin, nagkakasala ka. At doon na lumalabas ngayon yung burden of sin. Amen? So, natakal natin almost the whole books na po. That's an overview. Sige. Ayan. Simulan po natin sa Galatians chapter 6, verse 1. Ang sabi po dyan, mas nilagay ko po kasi English at Tagalog for the purpose na kasi marami sa atin ditong yun. So that
they will be much more better of understanding, sabi nga. So mga kapatid, kung may isa sa inyo mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Ang galing na po. Christians, supposedly or naturally, pinamamahayan dapat ng Holy Spirit. Amen? Amen? So kung meron tayong mga kapatid, kakilala, na nahuhulog o nahulog sa pagkakasala, ikaw na pinapatnubayan ng Espiritu ang siyang dapat magtuwid sa Kanya. Amen? Ngayon, sabi dito, may pasubali. Subalit, sabi ganun, gawin ninyo ng mahinahon. Na po? Bakit mahinahon? Bakit gentleness? No? Pasensya na po kayo, galing kasi ako sa sakit. Amen. Ayan. Bakit po gentleness? Kasi po, nung sinabi niya ito, if we are going to correct somebody, and we are rough in our attitude in correcting him or her, ano po yung mararamdaman niya? So instead na maiko-correct natin siya, mas lalong lalala ang sitwasyon. Amen po? At sabi natin, kapag gentle ka kasi, almost nothing changes, but they will feel your warm caress. Amen? So bakit naging gentleness? Kasi nga, ayaw nang dagdagan pa yung bigat na nararamdaman ng taong dapat nating itinutuwid. Kaya napakabuti talaga ng Diyos at pinapakita niya yung mga bagay na ito. Nga po. Tapos sabi niya diyan, gawin ninyo ng mahinahon. Meron pa, mag-ingat kayo. No? Sabi po kasi, there are no such as supernatural Christian. Lahat tayo, target tayo ng kaaway na magkasala. Kaya tayo pinag-iingat. Amen? Kasi kung hindi ka mag-iingat, kung sige ka ng nasige, at hindi ka na-guided ng Holy Spirit, malamang sa malamang, magkakasala ka rin. Amen? So, napakaganda po ng verse na ito. Kaya nandiyan po yun, sinabi niya sa dulo, baka kayo naman ang matukso. Meron po kasing iba, let's accept the truth. Some other Christians, kapag tinutuwid nila, or trying to restore yung isang kapatid, minsan galit. Minsan naman, kinokondem. Tama, mali. Amen? So, dito, sinasabi diyan, be gentle. Maging mahinahon. No po? Tapos, mag-ingat kayo. Mag-ingat sa pagbibigay ng payo, sa pagtulong sa taong ito. Dahil baka instead na mapabuti siya, dahil sa ginagawa mo, nang hindi ka nag-iingat, ay lalo pang mapasama. That's why, there are some brothers or sisters, when they were corrected by Christians, lalo napapalayo. Totoo hindi? Kaya ito ngayon, aral to sa ating lahat. Na tayo pala dapat, we should be gentle in restoring our brothers or sisters in Christ. Amen? Napakaganda po ng verse na yan. No po? At ngayon, dadako po tayo sa verse 2, which is our key verse. No po? Diyan po tayo magtatagal ng kaunti. No po?
Sabi diyan, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. So, karamihan po diyan tinitignan, bear one another's burdens lang. Nakakalimutan yung so fulfill the law of Christ. Amen? Sabi dito, we are experience some burdens in our life. May iba't ibang panahon na dumarating sa atin yan. May kanya-kanyang panahon yan na pagdating sa buhay natin. No? At sabi, being a Christian, you should not be alone in taking up your burden. Amen? Napakaganda, no? Kaya yan ngayon pumapasok yung bear one another's burden. Na po, big or small, no? Sabi niya dyan, bearable or unbearable, sabi niya ganun, we are all gonna feel the burden. Maybe now, wala, pero susunod, meron. Pero hindi po yun yung pag-aaralan natin yung burden. It's how we are going to bear one another's burden. Kung paano tayo tutulong doon sa nabibigatan. Tulad ng sinabi ko kanina, depende sa tao kung paano siya magdala ng kanyang kabigatan sa buhay. Merong mabigat, pero nakikita mo, parang kayang-kaya. No? Mayroon naman magaang na nakikita mo, pero parang lubang bigat na bigat naman siya. No? Kaya, sabi, one of the ways we do this is by sabi dito na, that's why we are doing bearing one another's burden, is so that we can strengthen and we encourage each other. Para lalo siyang palakasin, lalo siyang pasiglahin, at i-lift up. Kasi hindi natin alam kung ano at paano niya dinadala ang isang problema. Amen? Kaya sinasabihan tayo through the book of Galatians, tumulong ka. Amen? So, one of the ways we do this is bearing each other's burdens or taking up, sabi niya, taking up the cause for someone else. We are instructed to do this. Ayan po. God intentionally connect you to the people who have burden in life. Amen? No? So, each others, we are all believers. Kung bakit nais natin palagi yung mga kapatid. Tara, punta tayo sa church. Tara, banding tayo. Amen? Banding with the Word of God. Na po, karamihan ng tao, na-realize ko lang dito sa abroad, kapag well-equipped siya, no, hindi ko na sinasabing lahat, karamihan. Pagka well-equipped or well-managed ang packet, hindi mo maisasama basta-basta sa church. Pero kapag may burden ang isang tao, mas madali. Tama po, mali? No po, but that is the truth. Kaya ganun pa man, may problema ka man o wala, mabiyaya ka man o hindi, ang pinakamahalaga, nandito ka, kasama mo ang mga anak ng Diyos. Amen? Yun ang mahalaga. No po? Kasi nga, sabi yung mga circumstances na nangyayari sa atin, nangyayari yun because of the reason. And you will realize afterwards, kaya pala nangyari sa akin yung kahit na mabigat, because God has a great plan for me.
Much better than to overcome any circumstances in our life. Amen? So, yun po yung mga nagiging dahilan. No po? Ayan. Bear one another's burden. The word to bear, para mas maintindihan natin, is from the Greek, can mean to take up or to carry away. We are the one who's going to help. No? And the word burden can also mean weight. No po? Kaya sa Tagalog sa atin, yung mga naririnig ko sa mga kapitbahay minsan o doon sa mga Facebook, no po, pabigat sa buhay ko to eh. Meron ba gano'n? Meron ba? Meron nakapagsabi ba kayo? Ito yung pabigat ko sa buhay eh. No? Pabigat. No? Parang yan yung humihila sa akin eh. Pero sabi niya, when you consider this verse in a context, it means we should be taking up or carrying away the weights the others are carrying. In other words, no one should ever go through situations alone. Yun po yung mahalaga. It is about fellowship. Amen? Kaya tayo nandito, nagsasama-sama. It was one of the reasons, and the best reasons, one of the best reasons, is to have fellowship with the children of God. Amen? May nabasa lang po ko dun sa FB. Noong daw nagiinuman sila, nung binata at malakas pa siya, marami siyang barkada. Amen? Marami siya, masaya, inuman. No? Pero nung nagkasakit na siya, wala man lang ni isa ang dumalaw sa kanya sa ospital, doon sa mga kainuman niya. So, what's the difference now between the children of God and the worldly friends? No po? So, napakahalaga po na malaman natin. In any problems or burden that we have, we should not go alone. Amen? Kaya, dinadala ng Diyos yung mga kapatid sa iyo. Yeah, the best thing na narinig ko di sa Bible, the one who invite you to go to church is a God-sent. Amen. Amen? Naniwala kayo doon? Kaya kayo, kung talagang God-sent kayo, bring or invite other friends. Amen? Kasi hindi naman para sa ikakasama nila. Bagkos, para sa ikabubuti. Especially kapag family po natin. Amen? Glory to God po ba? Amen, no? Napakagaling ni Lord talaga. This is one of the responsibilities of the body of Christ. We are the body of Christ. This is one of our responsibility. To help or to bear one another's burden. Amen? So, ayan. Kumuha po ako ng the best example or one of the best examples sa Bible regarding bear one another's burden or carrying one another's burden. Po. Ito yung story ni Moises, po, na lumalaban sila Aaron doon sa Amalekites sa Rephidim. At kapag itinataas, narinig nyo na ito pag itinataas ni Moises yung staff o yung baston ng Diyos, nananalo. No? So, na-realize ko, nung binabasa ko ito, yung laban pala, hindi pala tungkol kay Aaron. Ang laban pala, na kay Moises. Amen? No? Doon pala ibinigay ni Jesus, ng Panginoon Diyos, yung laban. No? Kay Moises. Not kay Aaron. Aaron is just also another tool para manalo. But the main thing
is on the fight with Moses. Opo? Kung mababasa po natin, titingnan natin, no? Inutusan ni Moses si Aaron, pumili ka ng mga makakasama mo upang labanan yung mga Amalekites doon sa Rephidim, sabi niya. Tapos, sabi niya, pupunta ako bukas, sabi niya, tatayo ako doon sa bundok, sabi niya sa hill, at itataas ko yung baston ng Diyos. Sabi niya gano'n. So, sumunod si Joshua. Lumaban, no? At sinabi diyan, as long as Moses is putting up his hands with the staff, they are winning. But, when he's putting down, they are losing. No? Imagine ninyo, hanggang kailan ninyo kayang itaas ang kamay ninyo na may baston? Ilan? No? Alam niyo po ba gaano katagal yung laban? It took more than 12 hours. From sunrise to sunset. Ako nga, nag-exercise kasi doon sa amin, ginaganyan ko lang yung kamay ko. How many repetitions lang? 100 repetitions lang. Ang sakit na. Yung pa kaya, 12 hours, nakaganon ka. So, kaya kanina sabi ko, na kanino ang laban? Na kay Moises. Tama? Na kanino ngayon ang burden? Na kay Moses. The burden of winning against the Amalekites is on the hands of Moses. So dito, ipapakita dito, somebody who helped Moses to put up his hands in order to win the battle against Amalekites. Ano po? Sabi diyan, Aaron and Hur held his hands up. First, binigyan si Moses ng, dahil siya'y pagod na, nakatayo, binigyan siya ng stone para pwede niyang upuan. No? And then, put under him and he sat on it. No po? Umupo siya, pero nakataas pa rin. No? Aaron and Hur held his hands up, one on the side and one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Ano ginawa nung dalawa? No? Held his hands up. Tinulungan. No? Ganyan. Kasi hindi naman sila yung pwede magdala ng staff o ng baston ng Diyos. It's only Moses. But they can, sabi dito, they can bear one another's burden. Ano po? That is the burden of Moses. How he will steadily push his hands up in order Joshua to win on the battle. Kaya sabi dito, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. So, being a Christian, like Aaron and Hur, they bear the burden of Moses. No? So, hindi lang si Moses ang nahirapan, pati si Aaron and Hur. No po? Kaya, napakahalaga, have you imagine, kung wala doon si Aaron and Hur, doon sa hill, what will happen to Joshua and to other Israelites? Talo sila dyan. Amen? So, buti na lang, ginampanan ni Aaron at ni Hur yung bear one another's burden. Na po? Ayan. Lesson from the story. Tignan natin. Lessons na ginawa ni Aaron. Aaron and Hur recognized that Moses was getting tired and they cared enough to lift the weight he was carrying. Why? Nakikita nila si Moses bumababa na. Pagod na. No? At hirap na siyang itaas. Being a Christian, dito sa atin,
Even with our family or friends, we should be intelligent to recognize the fatigue that our brothers having on their life. Apo. Kaya si Aaron and Hur, na-recognize sila, pagod na siya. Pagod na si Moses. Kailangan nating tulungan. To be a burden bearer, you must first have to be a burden carrier. Dapat may malasakit ka doon sa taong mayroong kabigatan. Amen. Kung wala, hindi mo papansinin niya. Amen? So, burden carrier, tayo, lahat, kasi nga, sinabi na ng Panginoon bear one another's burden. So, it means, you should care to your brothers or sisters. Amen? What mean by that is you have to be loving person to others and care enough to them. Meron pa ba ditong walang pakialam sa katabi? No? Wala na po. Lahat tayo binuo. Lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng pag-ibig. Amen. Amen? So, if you are facing burden, sabing ganon, if you are facing burden, would you ask to be helped? Kung meron kang kabigatan, gusto mo rin bang isabi ito? Amen? At kung ikaw naman yung katabi o malapit sa taong ito, handa ka rin bang tumulong sa kanya? Amen? So, sabi, in both of these instances, sabi niya, the law is being fulfilled because you are either being loved or a loving neighbors. Kaya doon pumapasok kanina yung sinasabi natin na so, fulfill the law of Christ. Amen? Mas masarap po siguro na tayo ang tumutulong. Amen? So, at that instances, sabi nga ganun, that you are helping other people. You are fulfilling the law of Christ, Jesus Christ. Amen? So, napakaganda pong aral. Ano po? Ano pa yung lesson na matututunan natin dito sa lesson ni Moses? Ano po? Sabi diyan, they came alongside him. Yun yung sinasabi ko pala kanina. Buti na lang, sumama si Aaron at si Hur kay Moses. Paano kung mag-isa lang ni Moses? Hindi ba? Kaya dito sinasabi, Christians are designed not to be alone, but a group of congregations. Amen? Kaya, recognizing the situations is wonderful, but they didn't stop there. Pay attention to what they did. Sinamahan si Moses. Ano po? They took away or carried away the weight he has bearing. He was allowed to sit down so he could rest, and they positioned themselves next to him. In Filipino way, tutulungan ka namin. Amen? So, sa ating mga Pilipino, akong bahala sa iyo, Brad. Tama? Pero, ang good thing, sabi niya ganun, si Hur and Aaron, hindi niya sinabing, akong bahala sa iyo, Brad. Ang sabi niya dyan, tutulungan ka namin. Amen. Ganda na po, tutulungan ka namin. Hindi pwedeng kami lang. Tulungan tayo. Amen? So, when we are the one who's going to bear one's another burden, kung tayo yung tutulong, kailangan natin ito. We need to came alongside to that person. Ano po? Ayan. So, number 3 lessons, no po? They stayed until the work was done. Hindi lang, ayan na, yung tulong ko sa'yo, bahala ka nito sa buhay mo.
Pagyamanin mo na yan. Ano? Pero, gusto ko po basahin doon, hindi ko mabasa. Malabo na yung mata, kaya tumilingon po ako dito. Diba? The last part of this is such an important part of what it means to bear one another's burden. You have to stay until the job is done. Until the problem has been finished. Amen? Si Hur and Aaron, hindi nila iniwan si Moses hanggang hindi natapos ang laban ni Joshua. Kahit pagod na rin sila pare-pareho, hindi kita iiwan. Sama-sama tayo. Amen? Ganun tayo dapat ng mga Kristiyano. Amen? So, to truly bear a burden, you need to be willing to walk with and stand by a person until the very end. Yun yung pinakitang ginawa. Remember, the definition is to take up or carry away the weight someone else is bearing. This requires you to see it all the way through, just like Aaron and Hur did. So tayo, pag tumutulong, hindi lang just, ito yung, contribution ko, ito yung part ko, bahala ka na. No? We should stay, alongside with Him. Na po. Amen? So, yan po yung mga lessons, na po. Tignan naman po natin. That was happened how many years ago? More than 2,000 years ago. No? Can we take a look at this moment, the modern times? How we can bear one another's burden? Na po? One of the best, this is not exclusive or this is just the best thing that I got into my mind in modern times, how we can of bearing one another's burden. First, be a listener. Amen? Not all of us are able to help what these other guys need. Amen? Minsan, ang problema, alam nyo kung ano, napakasimple lang pala. Lalo na yung mga babae. Gusto ko lang naman may makikinig sa akin. Tama? Amen? Gusto ko lang mapakinggan mo kung ano yung sa loobin ko eh. Amen. So, at this time, sabi ko nga, hindi naman tayo lahat capable to help on what his needs or on his problems. But for this one, nothing should be taken up, but only the time that you need to spend with this guy or with this lady. Amen? Be a listener. Many times we miss opportunities to see the needs others are carrying because we don't take the time to listen. Wala kasi tayong time para pakinggan kung ano yung sa loobin niya. Hindi naman po lagi pera ang problema ng kababaihan. Kaya sa mga asawa, kailangan natin ng time. Kumakamot si tatay. Amen? So, we need to be a listener. It was a big deal sa ibang tao yung meron na taong nakakapakinig sa sinasabi niya. Yung naibaburst out niya yung kanya sa loob. The truth about listening is that it takes focus and it requires you to pay attention to what someone else is saying. Pakinggan mo lang ang sinasabi niya. Pay attention ka lang doon. No? In the fast-paced world we live, ngayon, panahon na to, this can easily be overlooked. Hindi natin nakikita because we are all busy. But sinasabi diyan, be a listener. Let's all work on slowing down a moment and hearing what people are saying and what they are going through. You will be surprised how much you can learn if you would listen. Amen? So, isa po yan sa mga recommended things para maganap natin yung carrying one another's burden. Ano pa yung susunod? Tingnan natin, tatlo lang naman ito, kaya sabi ko mabilis ito Be a connector.
No? Be a connector. Bakit? Ito reality. Narinig ko ano ba to? Nabasa ko, ganun. Story. The most common problem nowadays, ang pabigat sa atin nowadays is financial burden. Tama, mali? No? Lagi yan, no? Lalo ngayon sa present time natin, yan ang palaging most common. Hindi ko sinasabing at all time. The most common is the financial burden. No? Be a connector. Bearing the burden of one another does not always mean you have to do the lifting yourself. It's not always the time I can give you. It's not always the time somebody can help you when it comes to financial. But sometimes the weight is too great for you to bear. Or honestly, baka nga yung pinaghihinga mo ng sama ng loob, mas wala pang pera eh. Di ba? Pero sabi, honestly, you might not be in position to help. So what you will do? You become connector. Tuturo mo siya. Kanino? Sabi nga ano. Amen? Mga ganun eh. Mga ganun. Amen? I will connect that guy, I will connect his problem to other which can help him on his problem. No po. Maybe you can carry the weight, but you can know someone who can. No. No. Alam niyo po, sabi ko nga kanina financial. The problem for having financial burden is not always the financial solution. Tama, mali? Hindi lahat ng problema natin sa pera ay pera ang kasagutan. You can connect him to God. You can connect him to church. You can help him. Dito may bakante, magtrabaho tayo. Apply tayo, tulungan kita. Amen? So, if this is the case, then simply make the connections and you have done your part to help bear that person's burden. Amen? I'd rather choose to connect that guy to Jesus. Correct or no? Tulad ng sinabi ko, hindi lahat ng problema sa pera ay pera kasagutan. We need Jesus in our life. Amen? Di ba? Napakabuti ng Diyos. Ano po? Amen? So, last part ng natin. Be available. Sabi nga natin, we are all busy in this fast-pacing life. Na po? Let's be honest, bearing burdens takes time. Hindi po yan overnight lang. Tapos na yung problema. There are things, many things, that it takes time to take out that burden. Na po? Let's be honest, bearing burdens takes time. Work and effort. Kung tumutulong tayo, huwag po natin kakalimutan yung effort. Meron ka pa ring effort na i-exert just to extend and to help him on his burden. No po? Sometimes the situations maybe they just need somebody on their side. Tulad sinabi ko, kung malayo siya, pupuntahan mo, mag-effort ka just to listen to him. Hindi mo sasabihin sa kanya, halika dito, punta ka dito sa bahay, inuman tayo. Yeah? Ikaw ang pupunta doon sa kanya. You make an effort. The key is to be available. Our presence, your presence, our presence matters a lot. Amen? Kaya nga kung lahat tayo nandito sa church, hindi na tayo mahihirapan na, may mga available dyan. You know? Marami kang makakakwentuhan dyan. Honestly, what I am
having this time, nawala dito yung family ko, malungkot. No? Kasi sabi ko sa misis ko, kay May, I'm spending much more my time going to church. Amen. No? Kaysa kung saan, or maybe pahinga, yan, sa kwarto. Pero going other else, no? Sa mga groups ng mga hindi mananampalataya, very less ako dyan. Very, very less. So, 1, 2, 2, 3 friends, okay. No po. Pero, ito yung sinasabi natin, your presence matters. Po, kaya, hindi mo alam na ikaw na nakaupo dyan, ikaw pala yung gagamitin ng Diyos to be available for that person. Di ba nakakatawa, no? Na ikaw pala yung gagamitin ng Diyos. No po? By following what He has said, carry on or bear one another's burden. No po? So, yan po tayo. Amen. Yeah. I will introduce to you one who is always available, who is a great listener, who is always connector. Ano po? Jesus is the ultimate burden bearer. Amen? There is one burden, however, that Jesus bore to us that we could never bear in ourselves. May pinahintulutan ang Diyos sa atin. Nadalhin natin yung kabigatan. Ano yun? The burden of our sin. Hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo. Amen? Walang kayang magbayad ng kanyang kasalanan dahil sa laki ng kasalanan mo. Kasalanan natin. Therefore, Jesus, is our ultimate burden bearer. He not only bore the burden of our sin, He took the weight of everything that comes with the burden of sin. Consider this verse, sabi niya. No? Matthew 11:28-30. Ano sabi? Come to me, all Amen. God is always inviting you to come to Him, to Jesus. No po? Kasi burden na binibigay niya is very light. No po? So, everything, the weight that everything that comes with the burden of sin, yung bang inisip mo, makasalanan ako, hindi na ako makapagbago, hindi na ako mapapatawad. Jesus is the ultimate bearer of our burden. Na po? Kaya, always consider Him. Kaya sabi natin, huwag mo kakalimutan si Jesus sa buhay mo. Amen? So, this always, He's saying, Matthew 11:28, come to me. He's inviting us. Come to me. Alam niyo kung bakit? Hindi ka mapapahiya kay Jesus. Kasi kahit na Kristiyano minsan, may pagkukulang pa rin yan. I'm not saying they are perfect. Correct? But they are great help, Christian brothers and sisters. But Jesus is the ultimate burden bearer. Amen? Agree po tayong lahat? Amen po. And when you think of why Jesus asked us to bear burdens, it's because we are following His example. Sabi ko kanina, Jesus is the ultimate burden bearer. Ginagawa niya yun. At sinasabi niya sa atin, pinapa-example niya sa atin kung ano yung ginawa niya. No po, granted you can bear the sin burden, but by His example, you can bear many of the weights people are experiencing. Not just because of the sin, but because of such many problems that we are experiencing. Kaya doon tayo gagamitin ni Jesus. Amen? We are called to be one body. Kaya tinitipon tayo ni pastor dito, ng mga pastor. We are one body. When one part of the body hurts, we all hurt.
Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya kapag meron tayong kasama dito na merong problema, may mabigat na problema, pati tayo maapektuhan. Amen? So, bearing each other's burden is not always easy and sometimes may require big sacrifice. It's not always easy, but it needs sometimes big sacrifice. However, it's a sacrifice that God honors. Amen? Hindi man maibalik sa iyo nung tinulungan mo, for sure, si God, siya ang magbabalik sa iyo. Amen? So, napakaganda po ng aral po na yan. Ayan. So, doon po natapos yung ating 6:2, Galatians chapter 6 verse 2, which is bear one another's burden. Na po. 6:3 po tayo. Patapos na po tayo eh. Ngayon, tingnan natin, bakit ba sinabi to? Nung binabasa ko yung verse 3, 4, and 5, nahihirapan po akong intindihin kung ano ang ibig sabihin ni Pablo dito. Tingin ko na kakatingin. No po. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Ito pala ay paalala sa mga taong tutulong. Kung wala kang problema, ikaw yung taong tutulong. At ito'y paalala sa iyo ng Panginoong Diyos. Why? Because sometimes, malalaman mo kung anong problema ng isang tao. Anong isipin mo? Mabuti pala ako. Angat pala ako. Mas taas pala ako dyan. Ganito na po. Pero sa totoo lang, we are all nothing. Amen? So, if we think that we are something, magaling ako, kaya ko yan. No? I am stronger enough to face that burden. You are deceiving yourself. Kaya tulad kanina na sinabi ko, iba't iba ang bigat ng problema. Baka kasi dumating yung time na para sa iyo, ikaw naman, mangailangan ng tulong ng iba. Amen? Kaya napakahalaga po, kung inakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. No one is beyond or above to anybody else. We are all equal in the eyes of God. Amen? So do not deceive ourselves. We are all the same. Nakakaranas siya ng problema, ako wala pansamantala ngayon, pareho lang tayo. Amen? So, last two parts. 6:4. Ano po? Galatians chapter 6 verse 4. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nababatay sa kanyang gawa. Huwag niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. This is a good lessons again sa atin na tumutulong. Sa atin na tayo tumutulong to light up the burden that our brothers and sisters have. Suriin ang bawat isang kanyang gawa. Bakit sinabi ito ni Pablo? Sinabi ito ni Pablo pagkat hindi lahat ng tumutulong ay totoo. Tama, mali. So, ang sabi diyan, suriin ng bawat isa. Halimbawa, hindi ko na sabihin kung sino sa atin dito. Halimbawa ako, I'd help somebody. Dapat kong suriin. Bakit ako tumulong? Bakit ko tinulungan ng taong ito? Dahil ba meron akong gusto mangyari? O dahil kikita ako sa kanya? Dahil mag-gain ako something about him? Dahil magiging sikat ako pag tumulong ako? Dahil magkakaroon siya ng utang na loob sa akin? Tama, mali. So, sabi diyan, sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nababatay sa kanyang gawa. Ngayon, kung ang iyong gawa ay dahil sa pagsunod sa Diyos, diyan ngayon nababatay ang kagalakan
ng iyong ginawa. Amen? So kung tumulong ka dito dahil because of personal gain na ninanais mo, nasaan ang iyong kagalakan? Nothing. Amen? So wala ka makukuhang kahit na anong mararamdaman mong kagalakan sa sarili mo. Dahil you are thinking, o yung thinking mo kasi, para mas lalo mo pa siyang pagsamantalahan yung kanyang kahirapan. Na po, it happens a lot, especially in the Philippines. Na po, tumutulong tayo minsan, sila minsan, because out of something in their mind. It's not from their heart. It's not from following the law of Christ. Kaya po sinulat pala yan. So huwag niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Kung anuman yung ginagawa mo pagtulong ngayon, kung tumutulong ka man ngayon, huwag mo nang ihambing sa pagtulong ng iba. Kasi ibatay mo yun sa iyong gawa mismo o sa iyong motive mismo. Nang sa ganon, magkaroon ka ng sarili mong kagalakan. Amen? So, amen, glory to God. And the last part, last part. Last part tayo. Amen, 6:5. For each will have to bear his own load. This is a good reminder for all sa ating lahat. Tulad ng sinabi ko kanina kay Moses, kay Aaron, and kay Hur. Nung itinaas ni Moses sa kanyang ang staff ng Lord, o baston ng Panginoon, nananalo. Tinulungan siya ni Aaron at ni Hur. Hindi sila Hur ang kumuha ng kabigatan ni Moses. Tinulungan siya. Para sa ating lahat tayo dadaan sa problema. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Sabi diyan, for each will have to bear his own load. Matuwa ka na dahil merong somebody na tutulong sa iyo. Amen? Kaya, lamang po, lagi po natin tatandaan, Jesus is the ultimate burden bearer. Amen. Sa Diyos lahat ng kapurihan, kapasalamatan. Salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church, sa live. Salamat sa patuloy niyo panalangin. Ipatuloy tayong magdalanginan. Alam natin that we will carry on with our calling. Bye-bye. Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po na nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah.